Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Jemila Sebi, isa ninyong loyal listener and subscriber since 2022. Marami akong gustong ikwento sa inyo mula sa love life ko hanggang sa istorya ng pamilya ko. Pero naisip ko na ikwento muna sa inyo ang isang karanasan ko na hindi mo akalaing nangyari sa totoong buhay. Oo, isa itong kwentong katatakutan. At aaminin kong hindi ko ito makakalimutan. Papa Dudut, maayos naman ang buhay ko kasama ang aking pamilya. Kahit na medyo salat kami sa pera. Nagsusumikap naman ang aking mga magulang para mabuhay nila kaming 7 magkakapatid. Samantala'y lumaki din ako na close ko ang mga kamag-anak namin sa mother side. Lalo na kay Tita Barry na parang second mother na ang turing ko sa kanya. Samantala'y madalas akong tumambay sa bahay ni Tita Barry noon. Minsan, nakikikain pa ako sa kanila. Mas nakakaangat kasi ang buhay nila kesa sa amin at naunawaan namin yon ni Tita Barry. Kaya welcome ako palagi sa kanilang bahay. Hanggang sa isang araw ay nalaman ko na lamang nalilipat na sila ng bahay sa abandonadong ancestral house na pag-aari ng angka namin. That time, Papa Dudut, ay hindi ko pa napupuntahan ang ancestral house na yon, na isang old mansion. Kaya nakaramdam ako ng excitement noon. Pero at the same time ay malungkot din kasi nasa kabilang bayan pa ang nasabing old mansion at hindi ko na dadalaw palagi ang tiyahing ko at mga anak niya. Ang reason naman ng kanilang paglipat, nagkasundo ang lahat ng kamag-anak namin na si Tita Barry na ang mamamahala sa ancestral house. Pumayag naman ng tiyahing ko at nagtulungan naman ang mga may kaya naming kamag-anak para maparenovate ang old mansion. Tumagal ng 2 months ang makeover ng ancestral house bago na pagpasyahan nila Tita Barry at kanyang buong pamilya na lumipat doon. Sa kabilang banda ay inimbitahan kaming lahat ng mga kamag-anak para sa house blessing. Siyempre masaya ako, kaya sumama ako sa mga magulang at kapatid ko. Yun nga lang, kahit na bagong renovate ang old mansion, pagdating ko doon ay hindi ko maiwasang kilabutan. Ewan ko ba, pero first impression ko talaga is haunted ang old mansion. Ang creepy ng vibes kahit tad-tad ng bukas na ilaw ang loob. Pagpasok ko ay bigla naman akong nakaramdam ng mabigat, as in parang may pumasan sa balikat ko. 4 na araw bago ang nakatakdang house blessing ay dumating na kami at ilang mga kamag-anak namin sa old mansion. Lahat ng kapatid ni Tita Barry, kasama na si Mama, ay nagtulungan para sa magiging handaan kinabukasan. Kasama ako, si Mama, si Tita Laura at Tito William. At ang kumpare ni Uncle na si Kuya Robert ay pumunta kami sa bayan para bumili ng baboy. Medyo mahaba-haba ang biyahe mula sa amin. Kaya maaga kaming umalis, mga bandang 1 p.m.
Natatandaan ko, sumakay kami noon ng pampasaherong jeep. Sa unang bahagi pa lamang ng biyahe ay may sumakay sa amin na matandang babae. Tahimik lamang siyang nakaupo sa tabi ni Mama. Wala siyang imik buong biyahe. Pero pagkalapit ng babaan niya, bigla siyang nagsalita. "Mag-ingat kayo sa pupuntahan ninyo. Mamalasin kayo ngayong araw," aniya. Tahimik kaming lahat, wala ni isang sumagot. Pinili na lamang naming huwag pansinin bagamat ramdam kong lahat kami ay kinikilabutan. Pagdating ng 6:00 ng gabi, ay saka pa lang kami nakarating sa bilihan ng baboy. Umambon-ambon pa kasi sa daanan na tumigil kami sa isang karinderya para kumain at mag-CR. Nang makabili kami ng 5 baboy, bumiyahe na kami pauwi. Nasa truck kami ni Tito William kasama ang mga baboy sa likod. Kasunod namin sa tricycle si Kuya Robert. Balak naming lipatan ni na Mama at Tita Laura doon pagbalik. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay nito ang bugso ng malalakas na hangin. Napilitang kaming magpasilong sa isang tindahan na nadaanan namin. Naka-on ang radyo ng tindahan. Narinig naming may paparating palang bagyo. Laking gulat namin, wala kaming kaalam-alam. Kaya nang huminto ang ulan ay dali-dali kaming bumalik sa sinasakyan namin at nagmamadali kaming umuwi. Buti na lamang at hindi pa nagsisimula ang baha sa lugar papunta sa Old Mansion. Kaya naman mabilis din kaming nakauwi. Pagsapit ng hating gabi habang natutulog ang karamihan sa amin, ay bigla akong nagising sa tunog ng kaluskos sa itaas. Akala ko'y si Mama lang pero nakita ko siyang mahimbing ang tulog. Maya-maya pa'y narinig kong parang may tumatawa. Matandang babae, mahina at parang nilulunod ng hangin. Kinabukasan si Tita Laura naman ang nagsabi, "Nanaginip ako. May matandang babaeng nakaputing duster na nakatingin lang sa akin habang natutulog ako." Kwento niya sa amin. Nagkatinginan kami ni Mama kasi ganon din ang napanaginipan ko. Ikalawang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Bigla na lamang namatay ang ilaw sa buong mansyon. Nagkandara pa kaming maghanap ng kandila. Pagkailaw namin ng kandila ay nakita naming nakaayos ang mesa sa kabilang kwarto. May pagkain, may plato at parang may naghahanda ng hapunan. Pero wala naman sa amin ang gumawa noon. Si Tito William naman ay tumakbo na hingal sa amin. At nagkwento siya na may pumatong daw sa kanyang kamay na malamig sa kanyang balikat nang pumunta siya sa 3rd floor sa may kwarto. Maganda daw kasi doon ang view kaso ay hindi niya inakalang may mangyayaring ganon. Nagkatahimikan. Walang gustong magsalita. Kinabukasan nagdesisyon kaming magtipid sa kwarto at wag nang hiwa-hiwalay. Ikatlong gabi, akala namin ay tapos na ang kababalaghan sa aming ancestral house. Pero habang natutulog si Mama ay bigla siyang sumigaw sa gitna ng gabi. "Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!" Nagising kaming lahat. Nanginginig si Mama at hindi siya makapagsalita. Iyak lang siya ng iyak. Nang mahimasmasan, sabi niya ay may matandang babae raw na nakapatong sa kanya. May dugo ang mata at paulit-ulit na sinasabing, "Akin to. Akin to." Sabi raw nito sa kanya habang nagwawala ito at sinasakal si Mama. Kaya pagkatapos ng house blessing ay agad kaming nag-impake. Lahat kami ayaw nang magpagabi sa Old Mansion na yon. Sinabi naman ni Mama kay Tita Barry na bumalik na lamang siya sa dati nilang bahay at hayaan na lang daw mabulok ang ancestral house. Pero tumutol si Tita Barry at nagsabing kakayanin ng pamilya nilang tumira doon kahit pa na haunted house, ang Old Mansion. Paglingon ko sa mansion habang lumalayo kami ay parang may nakamasid pa sa amin.
Lumipas sa mga taon at nawala na sa isipan ko yung mga kababalaghang nangyayari sa amin doon sa old mansion. Nung mag-high school ako ay nakagawian kong bumisita pa rin kina Tita Barry. At sa mga pagbisita ko sa kanila ay nawawala naman ang bigat ng pakiramdam ko na dati kong nararamdaman noon. Minsan pa nga ay nag-overnight pa ako doon kasama ang mga close na pinsan ko. So far ay wala naman akong nararamdamang kababalaghan sa old mansion. Basta ang kondisyon lang noon ni Tita Barry sa akin at sa mga anak niya. Iwasang magkwentuhan ng mga nakakatakot. Bawal manood ng mga horror movies habang nasa loob ng bahay at huwag pag-uusapan ng mga multo. Lalong lalo na raw yung mga nagmumultong matandang babae sa old mansion. Samantala merong malaking store yung tita ko na pinatayo niya sa harapan ng old mansion at dahil kapapanganak pa lamang niya noong time na yon ay walang magbabantay sa store kaya isa ako sa mga nag-volunteer na magbantay ng tindahan nila kapag buwibisita ako doon sa kanila. At isang araw ay nagkataong wala ang mga pinsan ko nung bumisita ko kaya naman mag-isa ako nagbantay noon sa tindahan nila. Then sa tabi ng ancestral house kung saan nakatira si Tita Barry, merong isang malaking bahay na katapat ito. Masasabing mansion din ang bahay dahil may sariling pool, meron ding playground at nipa hut. Ang ganda ng paligid, puro garden, pero pag tinititigan ko ng matagal ay parang ang bigat din sa pakiramdam. Minsan bigla na lamang akong mapapatingin sa mansion na yon. Then one time ay sinamahan ako ni tita sa store at napansin ko na lagi niyang kausap yung may-ari ng mansyon. Nalaman ko din na matagal na pala niyang kilala ang mga yon. May isang pamilya doon at isang matanda. Mababait sila, lagi din kaming dinadalhan ng pagkain. Isang araw, humingi ng pabor yung may-ari ng mansyon kay tita na kung pwedeng samahan daw namin yung nanay niyang maiiwan sa bahay dahil luluwas daw silang magpapamilya sa Maynila. Wala naman kasi silang kasambahay at ewan ko ba kung bakit. Hindi naman daw pwedeng isama yung matanda dahil mahina na at baka magkasakit palalo. Then kinausap ako ni tita kung pwedeng ako na lamang ang magbabantay sa matanda at 3 days lang naman daw. Umayag naman ako dahil hindi pwede ang tita ko na magbantay dahil may anak din siya at kapapanganak lang. So eto na yung unang gabi ko sa mansyon na katapat ng ancestral house namin. Pagpasok ko pa lamang ay ang creepy ng paligid at hindi kasi naka-open lahat ng ilaw. Medyo madilim yon, nilalakaran ko pero hindi naaalis sa paningin ko yung mga nakasabit na malalaking painting at picture frame. Nang creepy, parang sinusundan ako ng tingin ng mga nasa litrato. Tapos inaya ako nung matanda na mag-dinner, bali dalawa lang kami sa mansyon na yon. Hindi ako makakain ng maayos dahil naiilang pa ako. Lalo na at hindi ko pa gaanong kilala yung matanda na kasama ko, pero mabait naman. Matapos kumain ay tinawag na ako nung matanda sa bedroom niya, siguro ay matutulog na. Pagpasok ko sa room ay grabe at nakakahilo yung amoy. Parang amoy ospital na amoy gamot ganon. Sinabi sa akin ng matanda na tabi na lang kaming matulog dahil malaki naman yung kama niya. Kaya pumayag ako. Paghiga ko sa kama ay pinatay ng matanda yung ilaw. Hindi pa man din ako sanay matulog kapag nakapatay ang ilaw. Pero syempre hindi na ako nagreklamo. Then yung matanda ay biglang umupo sa gilid ng kama. Akala ko pa naman ay matutulog na pero nagdadasal pa pala. Medyo nahiya pa ako doon dahil mas nauna akong nahiga. Hanggang sa lumipas ang isang oras ay nakaupo pa rin yung matanda doon. Nagtaka naman ako bakit ang tagal naman niyang magdasal. Pero hindi ako makatulog dahil palakas ng palakas ang boses ng matanda na parang Latin yung salita at hindi ko maintindihan. Natatakot na ako na pinagpapawisan at gusto ko nang umalis sa bahay na yon.
Pinilit ko pa rin matulog hanggang sa bigla akong magising ng 3:00 ng madaling araw. May narinig kasi akong ingay sa labas ng bahay. Sa may bandang pool, may mga boses kasi ng mga matatandang babae na tumatawa tapos ay naririnig ko yung splash ng tubig. Yung pag may nagda-dive sa tubig, ganon. Nagtaka naman ako na sino ba namang matandang maliligo ng ganong oras sa pool. Sa takot ko ay hindi na ako nakatulog. Inintay ko na lamang mag-umaga. Noong mag-5 ng madaling araw na umalis na ako sa bahay, nagtataka pa yung matanda sa akin kung bakit ang aga kong umalis. Dinahilan ko na lamang na maaga akong magbubukas ng store. Pasensya ka na, Jamila, kagabi ha, kung nagparamdam sila sa'yo, biglang sabi ng matanda sa akin. Napatingin naman ako sa kanya, pero hindi ako kumibo. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. May mga namamahay na mga multo sa bahay ng tiyahin mo. Mga matatandang babae at pumupunta sila dito sa amin kapag madaling araw para mag-swimming, aniya. Talaga po? Nakita niyo na po ba ang mga itsura nila? Usisa ko. Tumango ang matanda bilang sagot. Oo, madalas silang magpakita sa akin. Pero hindi sila nagtatagal dito sa bahay namin kasi doon sila sa inyo nakatira. Nakakatakot ang mga itsura nila. Lalo na yung pinakamatanda. Dumudugo ang kanyang mga mata. Anang matanda sa akin. Bigla ko namang naalala yung sinabi noon ni Mama na nagpakita daw sa panaginip niya bago mag-house blessing. Kinilabutan ako. Sa totoo lang ay sinasabi ko sa anak ko na umalis na kami dito pero ayaw niya. Hindi kasi siya naniniwala sa mga multo. Pero totoo, walang multo sa amin pero sa inyo ay meron. Marami. Nakakatakot. Hindi mo gugustuhin makita ang mga yon. Dagdag pa niya. Pag-uwi ko sa bahay ng tita ko ay halos maiyak ako pero pinigilan ako ni tita na ikwento ang naranasan ko. Mukhang alam na niya pero inaya niya ako na lumabas muna kami at pumunta sa palengke kasama ang bagong silang niyang anak. Habang nasa labas na kami papunta sa health center para sa check-up ng anak niya, saka na ako nagkwento ng mga naranasan ko. Hindi kumibo si tita at sinabi niyang palagi na lang akong magdarasal kapag nasa old mansion ako. Habang nasa store ako ay tulala lamang dahil iniisip ko na ano na naman ang susunod na mangyayari. That time overnight ako sa old mansion. Habang kumakain ng hapunan ay bigla akong kinausap ni Tita Barry. Wag na wag mong bubuksan ang pinto pag may kumakatok, lalo na't pagpasado 9:00 na ng gabi. Ako naman ay umuulang sa sinabing yon ni Tita Barry. Ganon din ang bilin niya sa mga anak niya. So ayon, matapos kong hugasan ng plato, papunta na sana ako sa kwarto namin ng mga pinsan ko nang biglang may kumatok pero hindi ko pinagbuksan. Kumatok ulit kaya sumagot ako kung sino yon pero walang nagsasalita kaya umalis na ako. Pagdating sa kwarto, nadatnang kong natutulog na ang mga pinsang kong babae kaya tumabi na ako sa kanila. Patulog na sana ako pero nagulat ako nang biglang may tumawang matandang babae. Ang creepy sobra. Tapos may binabanggit siyang iba't ibang salita. Nagtutulog-tulugan ako habang dahan-dahan kong sinisilip kung ano ang ginagawa ng matanda. Muntik na akong mapasigaw nung makita kong nakaluhod ito sa gilid ng kama habang may hawak na kandila tapos ay nakasuot pa ng belo na itim habang patawa-tawa. Dahil dito ay napasigaw na ako ng malakas na siyang ikinagising ng mga pinsan ko. Bigla namang nawala yung matandang babae na kanina lamang ay nakaluhod at tumatawa. Kinaumagahan ay napansin ni Tita Barry. Nabalisa ako kaya tinulungan na niya akong maghanda sa pag-uwi ko sa amin.
Habang nasa bakuran ay hindi ko mapigilang ikwento sa kanya ang naranasan ko nung gabi. Napabuntong hininga naman ang tiyahing ko at pagkatapos ay mayroon siyang ikinuwento sa akin. Dating tahimik at maliwalas ang ancestral house namin ayon kay Tita Barry. Pero nung panahon ng ikalawang digmaan pangdaigdig, 4 sa mga nakatirang matatandang babae doon ay naging makapili. Sila yung mga espiya ng mga Hapon kung saan na isang sumbong lamang nila ay agad na pinapatay ng mga Hapon ang mga taong naisumbong nila. Pero dumating ang panahon na natalo ang mga Hapon. Binalikan ng 4 na matatandang babae ng mga gerilyang Pinoy. Pero bago sila mapasok ng mga nagagalit na gerilya ay nagpakamatay na yung 3 babae. Noong magpapakamatay na sana ang huling matanda ay nakapasok na ang mga gerilya sa loob ng ancestral house at brutal siyang pinatay. Tinukot ang kanyang mga mata, pinagsasaksak at winakwak ang kanyang tiyan at binaboy ang kanyang mga lamang loob. At doon na raw nagsimula ang kababalaghan sa old mansion. Maraming kamag-anak namin ang nagtangkang tumira sa old mansion pero wala ni isa sa kanila ang tumagal. Ngayon si Tita Barry at ang asawa niya ay nagbabalak na ring umalis at bumalik sa kanilang dating bahay malapit sa amin. Sabi ko'y bumalik na sila at umalis sa old mansion bago pa sila masiraan ng bait dahil sa mga kababalaghang nangyayari sa loob. Samantala, nagawa ko namang magbantay sa kapitbahay namin ng 3 araw. Ngunit sa bawat gabing naroon ako ay puro kilabot ang aking naranasan mula sa mga multo na nagmula din sa aming old mansion. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala nang nakatira sa old mansion dahil bumalik na si Tita Barry sa dati nilang bahay malapit sa amin. Marami din siyang kinuwentong kababalaghan na nangyari sa kanila habang nakatira sa old mansion. Ayon, nanatiling abandonado ang old mansion hanggang ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking sulat. Sana po'y mabasa mo ito at mapiling i-ere. Hopefully ay makasulat din ako sa inyo para naman sa love stories ko. At ikikwento ko naman sa inyo ang naging kasawian ko sa pag-ibig. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jamila Sebi. Maraming salamat, Jamila, sa pag-share mo ng iyong kwento. Ang mundo natin ay puno ng misteryo. At minsan talaga sa buhay mo ay makakaranas ka ng kababalaghan. Makakaramdam ka o makakakita ka ng multo ng hindi mo inaasahan. Ganun pa man ay anuman ang iyong makita o maranasan ay palagi mong banggitin ang pangalan ng Panginoon. In Jesus' name. Tandaan natin ang ating paniniwala at panalangin sa Panginoon ay siyang mabisang pangontra laban sa mga nakakatakot na nilalang o pangyayari. Ang pangalan niya ay siya nating proteksyon laban sa kapahamakan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Suportahan niyo po ang Papa Dudut Family YouTube channel na makikita ang link ng channel na yan sa homepage ng channel na ito. Ganoon din po ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga nakakatakot na kwento. Pagkatapos pong umere nito, lipat po kayo sa Kaistorya YouTube channel para sa panibagong horror story. Maraming salamat po. Sa gitna ng unos, tayo'y nagkaisa. Bawat patak ng luha may kwentong dala. Kahaman ang landas, puso'y di natitinag. May lakas ang bayan, sa hirap ay lumalaban. Mga kamay na sabay sa pag-ahon, tulong-tulong, puso'y may layong kahit madilim ang ating paligid. Si
Sisikat din ang araw sa bawat panaginip. Babangon muli ang Pilipino sa bawat sugat, sa bawat pagsuko. Di sumusuko, may pag-ibig sa puso. Kapit lang, kaibigan. May pag-asa pa. Babangon muli ang Pilipino, ay ngiti sa gitna ng unos. Dahil puso natin mo, kapit lang, kaibigan mo. Mahal mo ang Pilipinas, may pag-asa. Mahal ko ang Pilipinas, mabangon tayo muli. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.